Prayer of love kung ituring na mga Katoliko ang pagro-rosary. Kaya naman tila panata na ng isang katikista ang paggawa at pamimigay ng libreng rosaryo sa mga bata. Taon-taon, mahigit 1,000 rosaryo ang kanilang naireregalo. May report si Sherry Ann Torres. Mahigit 10 taon na daw na gumagawa ng rosaryo si Nanay Belen. 10 rosaryo kada araw daw ang natatapos ng 85 anyos na ginang. Taong 2002, Year of the Holy Rosary, nang bilhin niya ang isang babasahing nagtuturo kung paano gumawa ng rosaryo. Ang produkto ni Nanay Belen libreng napupunta sa mga kamay ng mga nagpa-First Communion na mga bata sa kanilang bayan sa Tanay Rizal. Wala, enjoy lang ako. Yung mga bata binigyan ko, minsan, alam mo na mga bata, minsan doon na sabi ko, lilinisin lang naman yung brush. Pero pag pinapalitan ko, pinukuha ko yung beans. Pinatahi ko ulit. Taon-taon, di raw bababa sa 1,000 rosaryo ang pinamimigay ni Nanay Belen sa mga bata. May mga araw ding itinutuloy niya ang pagiging katekista sa simbahan na bahagi raw ng kanyang sariling pakikipag-ugnayan sa Diyos. Gawa ko lang yun kasi parang ngayon nagpapasalamat ako. Wala akong masyadong sakit. Ang sakit ko yun, lang yung pako ko. Sana. Ganon, tsaka mga okay naman ang mga anak ko. Si Sister Epi Brazil, pinuno ng Dominican Sisters na nangangalaga sa Regina Rica sa Tanay Rizal, agad bumilib kay Nanay Belen. Okay lang yun na marami siyang tinutulungan na mag-pray ng rosary. Nanay Belen, baka may rosary ka pa dyan. Bigyan mong mga tao dito kasi marami nangangailangan pa ng rosary. Maging ang imahe ng Birheng Maria na may kargang batang Jesus sa sentro ng lampas 13 ektaryang lupain na Regina Rica, nagpapakitang halaga rin sa rosaryo. Pero ang tanong marahil na marami, ano nga ba ang kahalagahan ng pagro-rosaryo? It's a prayer of love, it's a prayer based on the gospel. And if we only know how to pray the rosary, we could be praying for so many people. Actually, it's a prayer that teaches us to focus. Isang paliwanag daw kung bakit ganito kalaki ang imahe ni Birheng Maria dito sa loob ng Regina Rica sa Tanay Rizal ay dahil sumisimbolo yan sa laki ng pagmamahal ni Mama Mary sa sambayanan. At dahil isang sagradong lugar itong Regina Rica, ang mahigpit na pakiusap nila Sister Epi sa mga bumibisita dito. Sana daw magdamit ng maayos at matutong magdasal talaga ng taimtim sa loob. Ang Regina Rica na patungo na sa ika-6 na taon na nito ngayon, mas tama raw tingnan bilang pook dasalan, pasasalamat at takbuhan ng mga taong gusto ng katahimikan mula sa maingay na mundo, sabi ni Sister Epi. Ang ilan nakausap namin, may kanika-nilang kwento rin ng naramdaman sa unang pagpasok sa Regina Rica. Kinakausap ko po na sana po tulungan niya po ako na maayos yung pamilya ko. Basta ang naramdaman ko dito, nakakaginawa talaga ng pakiramdam Para wala akong iniisip na problema. Martes lamang sarado ang Regina Rica. Isa ito ngayon sa paboritong destinasyon ng pilgrims, lalo na tuwing Semana Santa. Much better sa mga pilgrims na malaman nila na itong lugar na ito ay sagrado. Sherry Ann Torres, GMA News.